Unti lang pinaluto ko talaga kasi hindi naman sila mahilig ni Papa. Tikim-tikim lang sila, ganyan. Tapos kapag hindi ito naubos guys, lalagay ko sa freezer. Tapos kapag magluluto ako ng pakbet, maganda rin ito ilagay dun sa sabaw. Pwedeng anuhin na lang ito eh. Yung dito, yung durugin sa sabaw ng ano, ng pakbet. Malasa pa. Ayan. Yan nilagyan ng ano. Okay. Lagyan ng asin. May in-order ako na ano, na mani. Baka mamaya i-deliver. Ayun, kinuha na pala nila yung sinampay. Ayan no. Meron na naman ako titiklopin. Anak, pag andito ka, pwede mong buksan ito para ano, para hindi ka masyadong mainit dito. Buksan mo yan, mga yan, oh. Ando naman yung mga aso. Yeah, ba't ang dilim-dilim? Nakaano ka? Hindi ka nadidiliman? Anong madilim? Ayan na, ang dilim-dilim. Naka-open tayo yung ilaw, patay ko yung ilaw. Patay ilaw. Ang dilim-dilim dito. Halika dito. Naka-aircon na kami eh. Ayaw niya. Gusto niya nagsusolo siya doon. Good morning guys. Kapapasok ko lang dito. Naglinis kami ni Kuya Clark sa labas. Naglinis din ako sa garahe. Kasi sobra nang maalikabok. Sobra nang madumi. Hindi kasi yung daily na nalilinisan. Kaya ngayon, hindi ako lumabas talaga para makapaglinis lang ng bahay. Init na, no? Umiinit na yung panahon. Pero sa madaling araw, medyo malamig-lamig pa rin. Pero ngayon, mainit talaga. Lalo na sa maghapon. Kaya maglinis tayo ng bahay, guys. Pero bago ang lahat, kakain muna ako. Ito yung breakfast ko. Isang itlog, scrambled egg. 2 daing, di ko alam kung pasok ito. Saka isang tinapay, yung wheat bread. Yun lang, isang piraso lang. Yun, sabi ko kay Clark, parang wala namang nangyayari doon sa pagno-no-rice ko. Kaya babawasan ko yung ano, yung kinakain ko. Kahit na doon sa karne, magbabawas din ako. Tuloy lang ang laban. Laban lang. Ito yung ulam ko, guys. Yan lang. Ito lang yung kakainin ko ngayong breakfast. Actually, ayoko nga sana mag-breakfast na eh. Para mamayang hapon na lang sana. Kaya lang, sabi ni Clark, unti-unti lang, dahan-dahan. Ito yung kamote. Hindi pala pasok ito kasi mataas din ang carbs niya. Kaya hindi na ako gano'ng kumain kagabi. Mga 2 na lang ang kinain ko. Kahapon ng tanghali, kumain ako 4. Pero maliliit lang naman siya, guys. Ganyan lang siya kaliit. Tapos, ngayon sa maghapon, iiwasan ko na kumain ng in-between. Gusto ko kasi gumaan lang yung pakiramdam ko. Tapos, sa ano guys, hindi nyo ako nakikita kasi hindi naman ako nagbablog. Everyday, malakad kami ni Papsi dahil sa preaching work namin. Mga 1 kilometro, 2 kilometro, gano'n ang nalalakad namin. Minsan, 1 kilometro lang. Ano na yun? Pangkaraniwan na sa amin yun yung paglakad namin ng ano, ng 1 oras. Yun. From Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ay hindi, kailan ba kami nagsimula? Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, mas mahaba yung lakaran namin, saka Sunday, yun, sa umaga. So, plano ko din ngayon, mamaya-maya, mag-exercise ako. Kahit na 30 minutes lang, kasi hindi ko naman kaya yung bibiglain ko. Wala akong, wala akong kanin, walang maayos na pagkain ngayong umaga. Tapos magtatrabaho ako. Baka mabigla ako, guys. Wala, ganun lang. Yun lang, gusto ko lang. Si Kuya Clark, baka tulungan niya ako na bago siya matulog. Na maglinis. Maglilinis ako. Ay, di ba matutulog ka? Di ba matutulog ka? Tulungan mo ako? Alam, ako. Gising na nga ako, di ba? Minsan pumapasok ka sa kwarto mo na para matulog
Alas 12 man yun, alauna. After natin kumain. Okay, sige. Maglinis tayong dalawa. Pero mag-ano muna ako. Kumain ka na ba? Kain ka na muna. Tapos kakain ako dito. Saka tayo mag-go-go-go. Nagreklamo. Hindi daw siya natutulog. Okay. Tapos ayusin ko na yung yung mga damit para mailagay na dito yung kwan. Tapos ito ilipat dito. Yung isang malapit ng tag-init guys. Pag uminit talaga, ewan ko lang, baka umiyak ito dun sa kwarto. Sobrang init dun. Parang pugon. Tapos dito nilagyan pa kami ng yero. Buti na nga lang at may aircon kami. Ito yung nagpahirap sa amin yung yero. Noong nung summer. Tapos yan din yung sumira ng aircon namin, di ba? Sira na yung aircon. Hindi na namin nagagamit ito. Tapos yung yero, andyan pa rin. Doble yan, guys. Isa lang yung nakikita ninyo dito. Pero doon sa masyado kasi siya mataas. Halos wala na kaming hangin dito. Buti na lang, meron na kaming bagong aircon. Biyaya din yan sa amin, guys. Tignan mo talaga. Basta ka lang. Tiwala lang. Hirap kasi ng ang hirap ng mabigat ang katawan, sa totoo lang. Tapos napansin ko pag habang nag-i-edit ako, lumaki talaga, ang laki talaga na inilaki ko. So bago dumating si Kuya Clark, talaga naman big time yung namin ni Papsi. Walang walang diet, walang pakialam sa kung ano yung intake namin, basta't kain lang kami ng kain. Enjoy life, sabi nga namin. Pero yun, nag-enjoy nga kami, pero ang laki ng ginain ng weight ko. Kaya ini-encourage ko din si Papsi na mag no rice kasi ang lakas niya talaga sa rice. Taba daw ni Bella, parang ako. Wag mo na sabihin joke. Sumasakit pa rin yung tiyan ko, paminsan-minsan. Siguro, Clark, yung sobra pa rin yung kinakain kong karne, Hindi, ayoko ng patatas, mataas daw ang carbs nun. Bawal nasa listahan. Gusto niya na bang kumain? Kakain na yata itong dalawa, Clark. Yung mga kutsara na ginamit, hindi pa namin naisinop. Ginamit ng party. Pero nakalagay dun sa listahan, 8 itlog sa maghapon. Pwedeng kainin. Kaya lang natatakot ako. Tapos may mga allergy, bawasan daw. Sabi nila yung mga, di ba nakakatakot guys sa mga edad natin, baka yung cholesterol mo tumaas, ganun. Lahat. Pero yung creatinine daw, yun daw ang pag-iingatan. Nakukuha daw yan sa mga carbs, mga pagkain. Mataas ang carbs. Kaya kung fats, matutunaw mo naman yun. Mababurn mo siya. Sabi naman. Ay, o nga pala. Huwag po kayo mag-alala pag nung diet suka ako, excuse po sa mga kumakain.
Minsan lang po ako uminom ng ano, ng 1,000 milligrams na ano, kasi wala akong mainom na parang suka. Kasi gabi yun, ayoko na lumala ako, kaya uminom ako ng 1,000 milligrams na ano, amoxicillin. Tapos hindi ko na sinundan yon, kaya siguro doon din ako gumaling. Hindi na uli ako uminom na amoxicillin, guys. Yun na yun, yun lang. Hindi naman makakasama daw yun sa iyo kapag ano, kapag hindi mo laging ginagawa. Hindi naman po, siguro sa 5 taon ngayon ko lang ginawa. Pero yung mga 7 days na antibiotic, hindi naman po ako nagaganon. At saka hindi ako madalas na gumamit ng antibiotic. Pag ano lang po, pag yung, hindi pwede sa ito, daing. Pag yung kailangan lang, doon lang ako inom. Kasi nung nasa Dubai po kami, minsan na nagsuka ako doon, naalala ko, ang taas ng binigay sa akin antibiotic, 2 klase. Tapos meron siyempre yung pansuka. Kaya yun lang, minsan lang ako minom. Ang tagal ko ubusin. Isang itlog lang naman, tapos ang liliit ng daing. Dahil sa isang pirasong wheat bread. Tapos yun sa vertigo ko, guys. Nung nasa Dubai ako, nagkaroon ako ng vertigo. Hanggang sa naging severe. Severe vertigo po. Maraming pinapainom na gamot sa akin nun. Pero meron ding exercise. Tinuruan kami ni Papsi kung paano mag-exercise. Kasi nga po, severe ang vertigo ko. Dahada. Clark, kakain na sila. Tapos, nasubukan ko noon, guys, nung yun sa akin, nakukuha ko minsan pag nai-stress ako, pag masyado ako magalaw, yung sobrang init, ayun, doon ako nababertigo. Naalala ko ng vertigo ako, hindi pwede sa'yo, love, ito. Nung huli ako na vertigo, nasa arawan kami ni Papsi, nagdilig ako, tanghaling tapat yung pinagdilig niya ako. Ayun, na vertigo. Bigla na lang. Tapos pag nababertigo ako, guys, dahil severe vertigo ay yung sa akin, inaabot ako ng 2 weeks to 1 month. Alam niyo ba na kapag may vertigo ako, yung severe na vertigo, lahat ng appliances umiikot yan. Kaya lagi ako nakapikit. Kasi kapag ididilat ko yung mata ko, naduduling na ako. Ganon. Siguro iba-iba tayo ng case. Sa inyo siguro controlled. Kaya ninyo. Kaya sinabihan ako ng doktor ko noon na kapag meron akong vertigo, kasi nagtatrabaho ako noon, guys, sa Dubai. Sinabihan niya ako noon na kapag meron akong vertigo, ipahinga ko na siya, ihiga ko hanggang sa mawala. Tapos more on mag-relax ako, matulog, ganyan. Yan ang pinayo niya sa akin. Ang ko, yung balance ko dito sa left ear ko, yon, kaya ang paghiga ko dyan. Tapos ibibiling ako sa kanan naman para yung balance. So ganon. Kaya yung iba, may vertigo sila, nakakaya nila, nagtatrabaho sila, naglalakad, kaya nila yon. Pero ako, guys, iba yung vertigo ko. Severe siya. Kaya nung pinakamalala na nung pinagawa namin itong bahay na ito, nung first time na pinagawa namin ni Kuya Clark itong bahay na ito, noon ako nagkaroon ng vertigo, at ang vertigo ko noon ay inabot ng 1 buwan. Opo, 1 buwan. Kasi nagpapagawa kami ng bahay, lakad ako ng lakad, hindi ako nakakapagpahinga. Kaya 1 buwan ako nahirapan noon. Kaya nung bumalik kami ng Dubai, yun, naging severe na siya. Kaya sabi ng doktor, huwag kang lalakad, huwag kang tatayo. Kung pwede nga lang, mag-aarinola ako. Katabi ko lang yung arinola para hindi ako maglakad. Kasi iba po yung sa akin, yung vertigo ko iba talaga. Nasubukan ko na rin po nagpa-therapy noon sa Dubai, pero hindi po siya nawala. Kaya ngayon, ang pinag-iingatan ko, yung init. Kaso nga lang, dito sa Pilipinas, hindi po natin maiiwasan yung init.
Dahil hindi naman ako na-stress ngayon, wala nang stress sa buhay, kaya init na lang talaga yung kalaban ko. Yun. Kagaya niyan, paggalaw ako ng galaw. Pero hindi naman lagi, guys. Kaya pinag-iingatan ko na na lumala. Kaya hinihiga ko siya. Hindi po pwede na igalaw ko kasi pag pupunta nga lang ako ng CR, feeling ko yung mga upuan, yung mga kama, naggagalawan sila. Kaya hindi po ako po pwede sa ganon. Maraming may vertigo. Kagaya din naman nakakasabay ko noon na na nagpapagamot. Sila nakakapagtrabaho pa sila, nakalakad sila kasi mild lang naman yung vertigo nila. Hindi kagaya sa akin yung severe talaga. Kaya ang nagpapahiga lang sa akin, vertigo. Yung mga lagnat, ubo, sipon, mga ganyan. Hindi ako basta may niyan, mapapahiga. Not unless na lang talaga na hindi ko na kaya. Ayan guys, tinanggal ko dito yung yung sopa, nilipat ko dito. Dito naman dati talaga nakalagay yan. Kaya lang, inalis ko dyan para lang maluwag dito noon nung merong yung may mga tuta, yung mga anak ni Sky. Tinanggal namin, ginilid namin dyan para lumuwang siya. So, ngayon, babalik ko na naman dyan kasi dito plan namin ni Clark. Lalagay ko dito yung isang kama na maliit para paghigaan dito ni Kuya Clark kapag mainit. Yan, dito sa area na ito. Okay lang yun, guys. Pag talaga hindi na kaya ni Kuya Clark doon sa kabilang kwarto, nire-ready na namin ito para wala pa naman siyang siyang aircon, sariling aircon doon. Dito, pag gusto niya humiga, makakahiga siya dito. Pag nanonood siya dito ng TV sa gabi, madaling araw, hindi na siya kailangan pa na lumibat doon. At saka, sinisiksik niya yung sarili niya dyan sa na yan, sa couch na yan. Ang liit-liit niyan. So, sumasakit yung tuhod niya. Kaya sabi ko, yung andito na maliit na actually hindi naman ito kama, upuan lang naman talaga ito. Pero makakahiga siya ng maayos. Ayusin namin dito sa kanyang kwarto. O, ganyan yung gulo-gulo, diba? Ayusin namin yan ngayon. Tanggalin namin yun. Yan. Para meron siyang higaan doon sa kwarto. Tapos, ang bata na ito, yun, yung mga laman niya, nilagay ko muna dito pansamantala. Ayusin ko yung lalagyan ni Papa ng kanyang mga damit doon sa kwarto. Hi, Sky! At ito na naman siya, niyayaya na naman niya ako. Gumawa siya ng iced tea. At inumin na naman daw niya ako. Minsan lang daw. Uy! Sarap. Tapos yung unang salang ko na damit, okay na. Ang bango. Grabe, may isa lang nga uli. Yung mga yung tanggalin mo anak yung bedsheet mo doon, palitan natin. Laban natin ngayon. Mamayang hapon yun po, pwede na. Marami akong bedsheet dyan doon sa pang single bed. Tignan ko, saan na ilagay. Okay, tapos magsasampay. Ayan, dami namin trabaho, Maraming trabaho guys sa bahay, hindi naman yan nauubos. Hindi namin dito kasi sa Pilipinas, iba kaysa sa ibang bansa. Nung nasa Dubai kami ni Clark, kahit maliit lang yung kwarto namin, talaga naman na pagod din kami ng paglilinis. Pero naka-aircon ka naman, dito kasi hindi. Mabilis dito yung mapagod, yung sobrang init. Doon ako napapagod dito sa Pilipinas. Mula nung dumating ako, yung init, yun ang nahihirapan ako. Mga damit. At damit. Yan. Wow. Okay. Sige. Yeah. Tapos yung 10 kilos namin na good for 2 months. Lakas namin sa sabon kasi 2 beses ako nagsasabon. Bali isang oras yon, 30-30 na pagsasabon. Okay, magsampay muna ako guys. Noong nagkasakit ako guys, ang daming pending na trabaho. Ang daming hindi nagawa na trabaho. Kaya ngayon, okay na ako. Pero minsan pahilab-hilab pa rin yung tiyan ko. Tapos medyo malambot pa rin siya yung lumalabas.
Tinan nyo, oh. Pati bra ko, hindi na yata kakasya. Ay, Bella, pasok doon. Pasok. Oh, let's go. Alis dyan, tutulong ka ba? Ha? Sige. Tutulong ka ba? Ay, sakay mo. Sakay mo na. Ganon. Ganyan lang, sipag lang, Lovelace. Sakay mo, magkapatong sila. Okay, go. Go. Ay ko yung kamay ko. Ay ko. Ay ko. Ah. Hindi, patagilid na talaga. Iangat mo ulit tayo, tinan mo. Iangat mo nung patapatagilid Hindi nga, pa. mabigat eh. Ha? Mabigat. Iangat mo na lang, oh. Mabigat nga. Abusit lang na. Mabigat nga. Patagilid pa kasi. Ayan, igaganon mo lang. Oh, bakit ba galing mong kumontra? Oh, Oh. oh. Oh, tapos. Eh, tulak mo, hindi na ako nahirapan. Kontrabida eh. Oh. Oh. Oh, saan na natin? Mabigat din niya. Hindi nga, dyan na nga, para tayo namin lahat, para agaw-agaw. Yan, ganyan, ganyan. Yan. Oh. Hindi, gaganito mo ito para lumuwang dyan. Yan. O, di ba? Pag inayos ko to, tingnan mo, maganda na. Wait lang. Naubos yung energy ko, mabigat din pala ito. Yan, ang hirap guys, kapag wala kaming wala kaming lamesa dito sa sa kwarto. Kasi sa gabi, nagdadala kami dito ng mga inumin. Kaya ito, ililipat ko na lang dito. Wala pa kaming table na maliit. Alam niyo ito, binili ito nagbigay si Lita S noon ng pambili namin nito. Kaya, para meron daw kaming gamitin dito sa loob ng kwarto. Kaya, guys, hindi ko siya maalis-alis dito sa loob ng kwarto namin. Kasi alaala ko ito kay Lita S. Hi, Lita. Kumusta na ka? So, yung mga sponsor natin, siyempre, may mga pangalan sila. Kasi mga sponsor sila. Hindi pwede na... Meron nagsasabi sa akin, kagaya ni Ate Tere, nung nagpadala siya sa akin ng bagahe, sabi niya, wag ko daw sasabihin yung kanyang pangalan. Sabi ko, it's my way of saying thank you kapag nababanggit ko yung mga pangalan nila. Saka, siyempre, alam ko natutuwa din sila. Kasi wala namang sponsor na gusto niya habang panahon na lang siya na nakatago. Yun ang para sa akin. Kaya kung talagang may sponsor, may pangalan. So, ayun. Ito, bigay ni Lita S. Tapos yung pinako-cover ko dito, bigay naman ni Ate Tere.
Tapos yung mga duvet namin, meron din galing kay Ate Tere. Yun yung ginagamit namin pag malamig na malamig talaga yung panahon, guys. Mga January hanggang February, yun. Gagamitin na namin yun. Siya yun yung, ay wala pa para dyan. Nandun na pala sa kabilang kwarto. Dati dito ko sa taas na yan yung nilalagay. Sa likod ng pintuan. So, i-try ko naman ito na dito ilagay. Okay siya para doon maaliwalas pa rin. Dito sa tagiliran ni Papsi. Sa gilid ng kama ni Papsi. Kasi dito kami nag-aabutan ng tubig, ng pagkain, gano'n. Lalo na kapag summer. Try natin. Try ko lang. Try lang ba? Ayun. Pasok sa mga. Pero ito, na ganyan siya. Hanggang ganyan na lang. Dito na lang namin ilagay yung aming mga inumin. Para doon sa harapan, maliwalas. Okay. Tabi ni Papsi. Or, doon sa side na yon, pero ayusin ko pa, guys. Ayusin natin. Para masinop yung aming kwarto. Kahit na nandito sa
nakasinop ako dito ng kaunti. Basta napunta ako dito. Yung kaya kong gawin, ginagawa ko na. Tapos siguro isang salang na lang. Matapos na ako maglaba. Meron pa rin matitira, hindi mauubos lahat. Kasi marami talaga yun guys. Okay lang naman kung nandito si Kuya Clark sa amin. Walang problema. Yung privacy, okay na sa amin yun ni Papa. Yan. Tapos si Kuya Clark naman, kung gusto niya, meron siyang privacy, pwede naman siya matulog dun sa kwarto niya. Ito lang naman, yung mga panahon na sobrang mainit, gusto niya makihiga dito sa amin, at least meron siyang higaan, hindi siya nahihirapan. Tsaka pag dumating yung mga anak ko, ganun din ang gusto ko guys. Yung mga magkakatabi din kami dito, hindi naman sila nagtatagal eh. Para pag dumating si Ate Cheng, meron din siya higaan dito. Kasi dito lang naman may aircon. Nag-ano kami, nangarap din kami ni Papsi. Magkaroon ng aircon doon sa sala namin. Doon sa kabilang kwarto. Para pag dumadating sila. Yan. Isa-isa na yung mga anak namin nagbabakasyon na. So, tatanggap na nila yung mga bagay-bagay. Hanapan natin si Kuya Clark na kanyang gagamitin na bedsheet doon. Time check guys. Ang oras ay grabe, alas 3 na po ng hapon. Yun, meron pa akong nilalabhan na 2 at ayan ngayon yung nangyari dito sa aming kwarto. So ayan yung yung sofa, diyan na namin nilagay. Tapos yung higaan ni Kuya Clark pag nandito siya sa kwarto. Nilaban ko pa yung niya, yung pamatong niya dyan. Tapos yung higaan ni Bella. So, ayan guys, yung table, doon ko na lang inilagay sa tabi ni Papsi. Tapos, doon sa may computer table ko, hindi ko pa nai-miss. Yun na lang guys, ang hindi ko nai-miss. Saka itong area na ito. Yan. Pero madali na lang yan na sinupin. Ayan guys, yung kabuuan ng kwarto namin. So, yan pa lang yung nalilinis ko. Opo. Yung karton na yun, guys, mamaya lang, isisinop ko din yan. Tatanggalin ko kasi yung laman nitong dito sa baba ng cabinet namin para mapaglagyan ni Papsi ng kanyang damit. So, ayan, guys. Ganito muna. Tapos, yung higaan ni Bella. Ayan, si Sky naman, alam niya naman, sa amin siya nakikitulog. So, ito lang muna guys ang update. Hayaan nyo na muna. Excuse muna yung sa may computer ko kasi hindi ko pa rin nasisinop yan. So, yan. Maliligo na muna ako. Si Kuya Clark, nasa kwarto na niya. At hindi ko na may papakita sa inyo guys yung yung kwarto ni Kuya Clark. Na sinop na rin niya. Siya na lang nagsinop. Siya na yung nag-ayos. Hindi na niya ako tinawag. Pwede na magpahinga. Gusto ni Papsi na magpahinga kasi talaga itong oras na ito, alas 3. Pahinga time na namin. Pero ako, maglilinis pa ako dun sa sala sa susunod na lang na vlog namin guys. So ayun, yun po yung update ko. Update namin sa araw na ito. Paglilinis, clean with me. At saka mga ibang anik-anik. Maliligo din ako para mapreskuhan kahit na mapawisan ulit. Yun. We'll see you again tomorrow, beautiful people. Bye! And thank you for watching. Hi guys! Salamat po sa panonood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan nyo din po akong thumbs up.